Magandang araw, Maya Payaldo. Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 66. May pagkatpanapon Pampanga, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman po para sa 60 minutong mainit na balitaan ngayon hong Biyernes ng hapon, January 14. Kumusta ho kayo mga kabalen, mga karehiyon? Nakakadalawang linggo na ho tayo eksakto dito sa taong 2022 at parang kailan lang nagdiriwang ho tayo ng bagong taon. Ngayon naman ho pinuputakti ho tayo ng iba't ibang mga protocol na ipinatutupad ng pamahalaan. Bunsod pa rin po yan ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Ito ho nga nakalipas na linggong ito, itong mula Lunes ho hanggang Biyernes, dalawang beses ho tumama sa all-time high yung bilang ho ng mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala ng Department of Health dito po yan sa ating bansa. At syempre patuloy ho ang paalala sa ating mga kababayan na sumunod doon sa mga minimum health and safety protocols kung tawagin. Ito ho yung wastong pagsusot ng face mask, palagi ang paghugas ng kamay, at yung pag-iwas po sa mga matataong lugar. At syempre, kung kayo ho ay hindi pa nababakunahan kontra COVID-19 at may pagkakataon naman na makakuha ng bakuna, abay huwag nyo na hong palampasin. Dahil marami ho sa ating mga kababayan ang nagtitiis ngayon sa mahabang pila para makakuha ng bakuna. Dahil ho yan, syempre doon sa ipinatupad naman ng pamahalaan na no vaccination, no entry policy sa iba't ibang lugar. Gayon na rin ho itong no vaccination, no ride policy dyan ho sa mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Kabilang ho dyan, ito hong mga biyahe mula sa Central Luzon na patungo ho ng Maynila. Yung mga sinasakyan nating bus, Pacubao, Pacaloocan, o di kaya naman ay Pasay. Nako, Sampaloc, ganyan din. Ipinatutupad ho yan ng mahigpit ng mga bus companies. Dahil doon lamang daw ho sa may bandang Mindanao Avenue, kayo raw ho ay haharagin na at sisilipin kung may dala nga ho ba kayong vaccination card. Yan ho yung nabanggit sa atin ni Kuyang Elmer Lopez naman. Ito ho tagapamuno at tagapamahala ng Mabalacat City Bus Terminal. Ito ho yung sa Dao. Alam naman natin, pagkalakalaking terminal ho niyan, mga kabalen, mga karehiyon. At marami pa ibang mga balita o mga development ang nangyari nitong nakalipas na linggo lamang. At ito ho talagang apektado yung ating mga kababayan, hindi lamang sa buong bansa o hindi lamang sa Central Luzon, maging sa labas ng ating rehiyon. At lalong-lalo na ho, alam naman ho natin, nananatili ho ang karamihan. 6 sa 7 lalawigan ng Central Luzon ay nasa alert level 3. At itong anunsyong ito, yung ibang lalawigan, bukas matatapos, January 15. Titingnan ho natin maya-maya o mamayang gabi kung merong i-anunsyo ang palasyo o yung IATF na extension. At yung iba naman hanggang katapusan ng buwan. Ayan po, simulan na ho natin ang mainit na balitaan ngayon hong Biyernes ng hapon. Abay, Biyernes pala. 14 pa lang ngayon. Bukas 15 sweldo. Payday weekend ho pala. Pero nako, mahirap maglalabas naman at maglibang-libang dahil pagkarami-rami ho. Dito ang kaso ng COVID-19, yung Omicron kung tawagin, pagkabilis ho yung kanyang transmission rate. Ayan, dito ho sa Pampanga, sa datos ho ng Department of Health, ipinakita na higit 1.2 million na katao dun sa 2.9 million targeted population ang hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Yan hong datos na yan ay nagmula naman sa may Department of Health Central Luzon. At ito naman, yung pagtatala ng mga unvaccinated individuals sa kada barangay.
sinimulan na ho ng ating mga barangay official at yung mga katuwang yung sa local health offices, yung mga barangay health and emergency response team o yung BERTs kung tawagin. Nagbahay-bahay na ho, may mga kababayan ho tayo na mga barangay officials na umikot na, gaya na lamang ho yung dito sa Ciudad ng San Fernando, at mamamaya ho makakapanim naman natin yung barangay captain dyan sa may bayan ng Apalit, yung kung ABC o acting president ng Liga ng mga Barangay sa Apalit, para bigyan ho tayo ng update kaugnay ho nitong ginagawang vaccination o listahan ng mga unvaccinated, at syempre yun rin pong atas ni Governor Pineda na dalhin sa mga barangay ito hong roll out ng bakuna. Ito naman ho para sa mga kababayan ho natin ay kailangan gawin o may business sa Clark Freeport Zone o di kaya naman inais mamasyal o kumain. Abay ipinatutupad na o ipatutupad na ho simula bukas January 15, mamayang hating gabi, ganap na alas 12:01 ng madaling araw ay ipatutupad na ho yung tinatawag na no vax, no COVID test, no entry policy dyan sa may Clark Freeport Zone. At patuloy din hong hinihingi yung mga vaccination cards at iba pang dokumento ng ating mga kababayan doon ho sa mga papasok sa mga pribadong establishmento sa loob ng nasabing Freeport. Ito naman ho, usapin ho sa eleksyon. Abay, ganito karami yung inaasahang boboto sa darating na halalan. Batay na rin sa inilabas na datos ng Commission on Election. Ito, mga kabalin, mga kariyon, makinig ho kayo, 7.2 billion, higit 7.2 milyong katao sa Central Luzon, inaasahang boboto sa darating na May 22, 2022 national and local elections. Maya-maya ako makikita ninyo yung datos, yung ibang mga datos pa kung gaano ba karami. Yung mga polling centers, yung mga clustered precincts, na i-activate para sa nalalapit na halalan sa darating na Mayo. Yan, simulan na ho natin ang unang istorya. Aabot ho sa mahigit 7.2 milyong katao sa Central Luzon ang inaasahang boboto nga dyan sa darating na May 22, 2022 national and local elections. Pinakamaraming botante po sa lalawigan ng Bulacan, habang pinakakaunti naman sa lalawigan ng Aurora. Aabot naman ho sa halos 3,000 voting centers sa buong rehiyon ang bubuksan sa darating na halalan. Narito po ang detalye ng balitang yan. Inilabas na ng Commission on Election ang bilang ng mga botante at polling centers para sa May 22, 2022 elections. Sa datos ng COMELEC, aabot sa higit 7.2 milyong katao ang inaasahang boboto sa darating na halalan. Pinakamaraming botante sa lalawigan ng Bulacan na may higit 2 milyon. Sinundan nito ng Pampanga at Nueva Ecija na may parehong may tig 1.5 million registered voters. Higit 800,000 naman ang inaasahang boboto sa Tarlac, higit 566,000 sa Bataan, 540,000 plus sa Zambales, at higit 154,000 naman sa Aurora. Samantala, aabot naman sa 45,000 plus ang kabuuang bilang ng established precincts, habang higit 10,000 na cluster precincts sa 2,861 voting centers sa buong rehiyon. Mayroong 3,102 na barangay sa 7 probinsya ng Central Luzon. 130 naman ang bilang ng munisipalidad. 11 ang component city sa rehiyon. Ito ang Balanga sa Bataan, Cabanatuan, Gapan, Muñoz, Palayan at San Jose sa Nueva Ecija, San Fernando sa Pampanga, San Jose del Monte, May Kawayan at Malolos sa Bulacan at Tarlac City sa Tarlac. Habang 2 naman ang highly urbanized city, ang Angeles City at Olongapo City. Angelica Cara, CLTV News. Ayan, marami ho sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung paano kaya sa darating na halalan na bumaba na yung bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19
upang makatungo dun sa mga polling centers, yung marami sa ating mga kababayan, no? At syempre inaasahan ho na 7.2 o higit pa sa bilang na yan, yung bilangan ng registered voters ang makikilaho ho, napakahalaga ho ng eleksyon na gagawin ngayong May 22, 2022 dahil ika nga ho, isa ito sa mga pinaka-importanteng eleksyon sa kasaysayan ho ng demokrasya ng bansa. Lalong-lalo na ho may kinahaharap na problema. Ito hong ating bayan, itong ating bansa at ang buong mundo at importante na makapaghalal ng isang leader na may maayos na track record at merong matinong plano para solusyonan ho yung pandemya. Yan ho yung panawagan ng iba't ibang mga eksperto, lalong-lalo na ho yung mga voters literacy advocate. Pagdating naman dyan sa ating pagpili ng kandidato. Gaya nga ho ng nabanggit ng simbahan para hindi daw ho kayo mahirapang pumili. According kay Bishop Ambo David, ang ating kabalen at presidente ho ng CBCP, abay pwede din ho ninyong limitahan doon sa pagsunod sa 10 Commandments, yung pagboto. Huwag magnanakaw, huwag papatay at huwag magsisinungaling. Doon pa lamang daw iksi na yung listahan ng mga pwede nyong iboto. Ayan, 7.2 million, higit pa na voters sa Central Luzon, aasahang boboto sa darating na halalan. Ayan, dumako naman ho tayo sa iba pang balita. Epektibo na ho simula bukas o mamayang hating gabi, 12:01 a.m. January 15, yung no vaccination or no COVID-19 test, no entry policy dyan ho sa may Clark Freeport Zone. Ito daw ho ay paraan ng pamunuan ng Clark Freeport, ang CDC, para pigilan ang higit na pagkalat ng COVID-19. Narito po ang detalye ng balitang yan. Dahil sa patuloy pa rin pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ipatutupad na rin sa Clark Freeport Zone ang no vaccination or no COVID test, no entry policy simula sa Sabado, January 15, 2022. Sa inilabas na circular memorandum ng Clark Development Corporation kahapon, sinabi nito na ang polisiya ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang galaw ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Sa ilalim ng polisiya, lahat ng manggagawa, service providers, locators, at visitors na papasok sa Clark Freeport Zone ay kinakailangan mapakita ng kanilang mga vaccination card at proof of identification. Samantalang ang mga hindi naman bakunado ay kinakailangan magpakita ng negative result ng RT-PCR test na isinagawa sa loob ng 24 oras. Ayon umano sa resolusyon ng IATF, may tuturing na fully vaccinated ang isang individual kung 2 linggo o mahigit na ang nakalipas nang maturukan nito ng second dose ng COVID-19 vaccine at 2 linggo o mahigit naman kung naturukan nito ng single dose na bakuna. Maliban din daw sa pagpasok sa Clark Freeport Zone, kinakailangan din daw ipresenta ang vaccination card at ID tuwing papasok sa mga establishmento sa lugar. Maaari din umanong i-refer ng guardian ng Clark Freeport Zone ang mga walang vaccination card sa pinakamalapit na medical clinic upang doon magpa-antigen o RT-PCR test. Maglalabas din umano silang listahan ng mga medical clinic o facility sa labas ng Clark Freeport Zone kung saan maaari magpa-test ang mga hindi bakunado. Ayon pa sa memorandum, dapat din umanong ipatupad ng mga driver ng mga pampasaherong sasakyan ang mga nabanggit na kautusan bago pasakayin ng mga pasahero. Asahan din daw ang pagsasagawa ng mga random inspections sa mga establishmento, residential areas, at mga opisina sa loob ng Clark Freeport Zone. Kaya dapat umanong laging ihanda ng mga papasok dito ang kanilang mga ID at iba pang dokumento upang makaiwas sa abala. Marian Lozano, CLTV News. Ayan, kaugnay din ho ng balitang yan, may mga protocol din hong ipinatupad ng Clark Development Corporation para doon sa mga kababayan ho natin na nagtutungo sa Freeport para mamasyal. Gaya na lamang ho yung paboritong puntahan tuwing weekend. Ito hong Clark Parade Grounds ay bawal ho yung pagtitipon ng higit 3 katao. Yung pagkukumpulan ho ng higit 3 katao dyan sa nasabing Freeport. Pwede naman, pinahihintulutan naman ho yung individual physical activities. Pero kung kayo ho ay magdaos ng pagtitipon ay binagbabawal ho yan at may mga nakabantay ho dyan. Para ho sa karagdagang detalye, pwede ho kayo magtungo doon sa page ng Clark Development Corporation upang sa gayon maging guided din ho kayo at hindi mapurnada yung magiging lakad ho ninyo sa darating na weekend. At ito ho, ika nga, sinasabi ng pamahalaan, tinatry ho nilang balansehin
yung ekonomiya at yung estadong pangkalusugan ng ating mga kababayan. Meron din ho mga restaurant na bukas, no? Meron ho yung mga 30% dahil alert level 3 para sa indoor at yung 50% naman sa outdoor yung capacity nila. At marami din ho namang pwedeng puntahan daw dyan na alfresco dining at yan ho ay pwedeng bisitahin nga dyan sa loob ng Clark Freeport Zone. Sa pagbabalik ho ng CLTV News, pag-usapan naman ho natin ang itong bilang o CLTV Balitaan pa lang. CLTV News, mamayang gabi pa ho yan mga kaniyon, napaaga lang. Pero ito sa CLTV Balitaan, sa pagbabalik ho natin, pag-usapan ho natin itong bilang ng mga hindi pa bakunado sa lalawigan ng Pampanga. Meron ho kasing tinarget na 2.9 million. Batay na rin ho yan sa census ng Philippine Statistics Authority para sa taong 2022. Pero yung hindi pa nababakunahan, nasa 1.2 milyong katao ho yan. At tingnan ho natin kung ano yung pinakamarami at pinakakonting doon sa mga lungsod, no, yung mga syudad o bayan na nabakunahan, saan doon yung pinakamarami at saan ang pinakakonti. At syempre ho, sinimulan na rin yung pagtatala o yung paggawa ng listahan ng mga unvaccinated individuals sa kada barangay dito ho sa Pampanga. Yan ay matapos namang ipag-utos ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ho ng Department of the Interior and Local Government ang paggawa nga ng isang master list ng mga walang bakuna kontra COVID-19. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. You can deliver on demand, here, there, everywhere. From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Association of Land and Sea, the world created in front of me.
impormasyong medikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Mga karehiyon, sa nalalapit na eleksyon 2022, marami pa rin sa atin ang may katanungan tungkol sa pagboto ng party list. Tandaan na ang party list system ay binuo para mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga underrepresented at mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman napakahalagang maging maalam at maging masusi sa pagpili ng mga ihahalal na mamumuno ng ating bansa. Kaya heto ang 5 bagay na makakatulong sa inyo sa pagpili ng ibobotong party list. Ang una sa aming listahan, maraming sektor na nasa laylayan ng lipunan ang nais magkaroon at marinig ang kanilang boses sa Kongreso. Kaya naman maging mapanuri sa ibobotong party list at siguraduhin na kumakatawan ito sa mga underrepresented minority. Pangalawa, ang pagboto sa party list o organisasyon ay hindi pagboto sa isang individual na tao. May 5 nominee ang bawat partido. Mas mainam na suriin ang advokasya o ang kinakatawan ng isang party list para magluklok ng kanilang representative kaysa sa pagtingin lamang at pagbigay ng inyong boto sa kanilang personalidad. Pangatlo, ang isang botante ay may karapatang bumoto ng isang party list, kaya ang boto mo ay mahalaga. Pang-apat, upang may mailuklok ng representative ang isang party list, kinakailangang makakuha sila ng 2% sa total number of votes. At ang huli sa aming listahan, ang may luluklok na party list representatives ay hindi second-class congressperson dahil magkakaroon din siya ng parehong responsibilidad, benepisyo at kapangyarihan tulad ng ibang may hahalal na congressperson sa mga distrito. Bagamat isang boto lamang ang pwede mong ibigay sa party list, ang isang boto na ito ang magiging boses ng mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Tandaan, sa Mayo 2022, ang bawat boto ay mahalaga. Kaya naman tayo ay bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. City, Pampanga, Zambales. Soreta. Extended hanggang January. Yan. Okay, nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito kasama ho natin ngayon sa ating programa si Mr. Shoutout ng CLTV, Kuyang Paulo G. Santos, para talakayin ho namin itong mga importante pang datos at mga importanteng anunsyo na dapat ho ninyong malaman kaugnay pa rin itong nararanasang pagdami ng COVID-19 cases dito ho sa ating bansa. Kuyang Paulo, magandang hapon sa iyo. Meron kang binabanggit kanina itong extension, tama ba, ng mga alert level? Oo, Kuyang. Ito hong press briefing kanina no acting presidential spokesperson Carlo Nograles, Kuyang, extended sa lahat ng mga follower ng CLTV Balitaan hanggang January 31. Ito hong mga lugar na babanggitin ho namin ni Kuya Justin. Dito ho sa Angeles City, mga kaibigan, itong highly urbanized city ho namin dito sa lalawigan ng Pampanga ay extended, kasama ho yan. Yung Aurora, Kuya Justin, yung mga nagbi-beach dyan sa Aurora, naku, yun po, yan ho itong bago hong mga restriction, kailangan ho ninyong malaman. At Oo, kasi dati, Kuyang Paulo, alert level 2 yung Aurora, di ba? Yan, yan lamang, yun ang iwan. Pero inangat na rin sa alert level 3. Oo, at naidagdag pa ho dito, mga kaibigan, ito babanggitin namin yung area ho ng Bataan, Bulacan, Olongapo City at ang ating lalawigan dito ho sa Pampanga. At gayon na rin ito hong lalawigan ng Zambales, Kuyang Justin, na extended ang alert level 3 hanggang 31 ho, aking Kapampanganing mapupus, Kuya Justin. Kaya sa lahat ho ng amin pong mga kababayan, bago ho kayo mag-isip na bumiyahe, i-consider ho ninyo
yun hong mga quarantine protocol ng mga LGU na inyong pupuntahan, Kuya Justin. No? Dahil sa ngayon, Kuya Justin, alam mo baga na itong nangyaring regional IATF meeting dito pa lang ho sa Pampanga, isa ho yan sa napag-uusapan na yung pagbalangkas, Kuya Justin, itong mga quarantine restriction, particularly pag-limit sa galaw nitong mga unvaccinated. At Kuya Justin, ikaw alam ko hawak mo na yung datos. May hawak na tayong Kalaki yan. datos nitong mga unvaccinated. Pero bago natin na bulat-latin, pag-usapan yung detalyeng yan, basahin ko lang itong advisory ho na inilabas ng St. Scholastica's Academy, City of San Fernando, Pampanga. Suspended ho ang klase, yung tinatawag na synchronous and asynchronous classes, simula ho January 17, araw ng Lunes hanggang January 25. Batay na rin ho yan sa Division Memorandum Number 021. Ito ho ay ika nga para bigyang daan yung ating mga kababayan na ika nga pangalagaan yung kanilang mga sarili dahil itong COVID-19 surge na nararanasan natin Kuyang Paulo, hindi lang ito sa physical ika nga meron din tong tama doon sa mental state ng ating mga kababayan. Siyempre, kung nasa gitna ka ba naman ng pandemya, mahihirapan ka rin talagang mag-isip ng maayos yung mga guro, lalo na mga mag-aaral, siyempre ito ho mahirap na sitwasyon para sa ating lahat. Kaya sabi ho ng pamunuan ng St. Scholastica's Academy, City of San Fernando, Pampanga, ito ho ay pagpapahalaga doon sa kalusugan at kaligtasan hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi maging mga guro at yung mga magulang na umaalalay din sa kanilang mga anak tuwing nagdadaos ho nitong mga synchronous o asynchronous online classes. Alam mo, Kuyang Paulo, kahit nasa bahay, yung mga estudyante, ika nga sa tuwing makakakita sila, ay alam mo, makakakita sila ng mga ganitong balita, bagamat ayaw natin, no? Magbalita ng mga malalaking bilang ng nahahawaan ng COVID-19, ay natataranta rin at natatakot din itong ating mga kabataan. Totoo ka dyan, Kuya Justin. At alam mo ba, kahit na yung mga nasa distance learning, naririnig din natin yung ilang mga educational institution, mga kaibigan. At sa ilang ahensya na rin ho ng pamahalaan, kahit ho dito sa capital, provincial capital ng Pampanga, Kuya Justin, kamakailan ang banggit din sa akin ng provincial administrator na si Attorney Charlie Chua, sa kanyang tanggapan palaang andun nakikita itong pagsipa nitong bilang ho ng mga infected ng COVID-19. At Kuya Justin, kanina lang din kausap ko si Regional Director Geraldine Panlilio diyan naman ho sa Dole, Region 3. Kuya Justin, nakikita din itong problema sa mga empleyado ho nila na tinatamaan ho nitong COVID-19. So, yung surge, Kuya Justin, totoo ho yan. Nakikita-kita ho ng mga kababayan ho natin, lalo-lalo na yung palagian hong bumababa sa komunidad, Kuya Justin. Sila yung prone dito At kayo ho na unvaccinated, isa pa yan na pag-uusapan natin ngayon. Kung ano ho yung physical na anyo ngayon ng mga mega vaccination site na nakikita natin, Kuya Justin, ang daming nakapila. At ang mahirap lang dito, Kuya Justin, ito rin gusto kong itanong sa aking sarili, habang binabantayan natin yung pag-roll out, bakit kaya ganun na lang karami? Yung mga pumipila dito sa hindi lang sa first dose, Kuya Justin, pati sa booster. Talagang dagsa ngayon. Yung parang bagang ang karakter ng tao ngayon, Kuya Justin, yung hindi sila pahuhuli. Dahil ito pa nga, nakaka-alarma nga yung Omicron virus variant na pinakikitunguhan ng Health Department, Kuya Justin. Tama ka dyan, Kuya Paulo. Mabanggit ko nga lang din, yung kahit nga sa social media, sa ating mga news feed, sa Facebook o sa Instagram, makikita natin. Marami sa ating mga fina-follow o yung mga kaibigan din, nagkakasakit na tinatamaan ng COVID-19. So may mga kaanak, may mga kapatid, kaibigan na talagang meron ho ngayong sakit at katrabaho. At yung mga kababayan natin at yung mga kaibigan ho namin ni Kuyang Paulo G, na meron hong COVID-19 may pinagdadaanan ngayon, dasal ho namin ang inyong paggaling at ang inyong kabutihang yung pagbuti ng inyong kondisyon. Ika nga ho, sabay-sabay ho tayong gagaling at lalaban dito sa pandemyang ito. At siyempre, ang sinasabi naman ng mga eksperto, Kuyang Paulo, para naman na hindi maging malala ang epekto ng COVID-19
ay magpabakuna. Yan nga yung nabanggit ni Kuya Paulo G kanina, kaya naman dumadami yung mga tao dyan sa vaccination center. Pero alam mo Kuya Paulo, hindi yung pagdami ng mga tao hindi yung hindi yung dahil natakot sila, dahil dumadami o yung nagkakaroon ng COVID-19. Kung hindi, nalilimitahan yung kanilang galaw. Ito ay batay na rin doon sa nakapanayam natin. Kahapon meron tayong ibinalita dito. Ito, si Kuyang Paulo G ang nakapag-interview sa kanya, isang mangangalakal. Yung nagbabasura. Hindi makapasok sa mga komunidad dahil hindi bakunado. So natikil ang kanyang trabaho. Alam mo Kuya Paulo, pag ina-analyze natin yan, malaking problema din dahil yung mga kababayan nating isang kahig, isang tuka, kung bakit ngayon lang nagpa-vaccine, gaya nga ng nabanggit nila, batay ito sa datos na nakalap po namin sa aming pag-i-interview at mga nakausap po namin dito sa CLTV News. Ang dahilan nila, bakit ngayon lang ikaw magpapabakuna? Ang sagot nila, may trabaho kasi kami noon. Siyempre hindi naman katulad ng mga formal workers o yung mga may leave, pwedeng mag-file, yung mga kababayan natin na nabibilang sa informal sector. Naku, isang kahig, isang tuka, pag hindi nagtrabaho ng isang araw, tiyak, hindi kakain yung pamilya nila. Kaya ayaw nilang lumiban sa trabaho para magpabakuna. Ngayon hindi na sila pwede magtrabaho dahil walang bakuna, hindi papayagan ng paglabas nila ng bahay, tsaka naman sila dumagsa sa mga vaccination site. Gaano ba karami yung pinag-uusapan natin, Kuyang Paulo, dito sa Pampanga na wala pang bakuna? Okay, sa presentasyon ng DOH mga kaibigan na base sa populasyon na updated ng Philippine Statistics Authority dito sa ating region higit sa 1.2 million Kuya Justin. Sa 2.9 million na targeted population dito sa Pampanga ang hindi pa nabakunahan kontra COVID-19. Isipin mo yung Kuya Justin, 1.2 million. Ang laki nun, hindi biro yun At bagamat lumampas sa kalahati, Kuyang Paulo, malaking bilang pa rin yan kasi 2.9 million yung target, lumampas sa kalahati yung nabakunahan na, pero meron ka pa rin 1.2 na gaya nga ng nabanggit mo, malaki-laking bilang to. At alam nyo mga kaibigan, ito presentasyon ng data ng DOH na ito, kasabay na rin po yan Justin, itong mandato o atas ng DILG na sa lahat ng mga kahit sa barangay level ko yan Justin makapaggawa na sila ng census para at least makapaggawa din sila ng strategy dahil sa panahon. Sige lang Kuya Paulo, go ahead. Dahil sa panahon ngayon Kuya Justin itong mga tinatarget ng DOH itong pag-rolyo ng bakuna Kuya Justin kapag hindi mo na-identify kung ano yung sektor na talagang problemado pa rin yung laki ng bilang baka saka Kuya Justin yung pagposisyon din ng mga vaccination site ay mahalaga na mapag-usapan kung saan ito ilalagay kasi pansin mo Kuya Justin yung mga mega vaccination site ngayon halos mapuno na. At ilan dito sa mga rekomendasyon ng mga nasa barangay level, sinisikap nila na pakiusapan daw itong City Health Office na kung maaari, dapat within the community para at least yung mga tinatarget na populasyon, Kuya Justin, yung accessibility, dahil nga andyan at nililipitahan na pati nga sa pagsakay sa mga public transport hindi na isa yan sa sisiya sa atin kung merong vaccination card. Kaya ang apilan nitong mga nasa barangay level Kuya Justin lalo na pinag-uusapan natin yung cut-off, pupunta ng mas maaga at sasabihin wala ng number, wala na slot. Kaya yun yung pinakamahirap doon. Ayan na nga Kuyang Paulo, nabanggit mo yung maraming bilang yan Kaya tinutukoy yung inisa-isa nitong kagawaran ng kalusugan, batay na rin dun sa datos na naipresenta nila dito sa pagpupulong ng Regional Interagency Task Force. At itong datos na ito ibinigay sa atin ni DILG Pampanga Director Mirby Fabia at dun sa pagsisiyasat din ng CLTV, batay dun sa nabanggit ni Kuyang Paulo kanina na meron tayong 2.9 o more than 2.9 million population sa Pampanga. Yun yung targeted population, target na mabakunahan. At doon sa bilang na yun, 1.2 million ang hindi pa rin nakakatanggap ng kahit first dose man lang
ng bakuna kontra COVID-19. Pinakamarami ho dyan, doon sa bilang. Siyempre, pag sinabi nating paramihan, doon ho sa pinakamaraming populasyon din. Halimbawa na lamang ho, dito ho sa Pampanga, bagamat politically, hindi pasok yung Angeles City, but geographically, pasok siya. Ito ho yung target population ho na mabakunahan sa Angeles City is 471,675. Doon ho sa datos ng DOH, 150,525 pa raw ang hindi pa nakakakuha ng COVID-19 vaccine. Kaya naman nanguna sila doon sa may mga pinakamaraming bilang ng unvaccinated individuals. Natural lamang ho yan na, gayang nabanggit ko, ay marami rin ang kanilang populasyon. Pero nanguna rin ang lungsod ng Angeles sa may pinakamaraming bilang ng mga individual na nabakunahan kontra COVID-19 sa bilang ho 321,150. So ito nga binanggit o yung naibalita natin bago magpasko na herd immunity dyan sa lungsod ng Angeles. Oo, totoo na, kamit na ho yan, batay dun sa mga datos, pero marami pa rin ho dahil nga sa laki ng populasyon ng highly urbanized city o ng syudad ng Angeles, ay malaki rin yung kanilang dapat habulin. At pumapangalawa ho dyan sa bilang na yan, ito ho, syempre, syudad ng San Fernando dahil nga rin ho sa usapin ng populasyon. At doon ho sa total population, batay na rin sa PSA. Datos ho ito, 2022. Yung targeted population ho na babakunahan is 351,388 individuals. Pero yung mga wala pang bakuna kontra COVID-19, higit 120,000 sa syudad ho yan ng San Fernando. At yung mga nabakunahan naman, higit 230,000 na po. O yung exact figures natin dyan, 230,943. At pumapangalawa rin ho ang San Fernando doon sa bilang ng pinakamaraming nabakunahan at pinakamaraming hinahabol pa para mabakunahan kontra COVID-19. Gaya nga ho nang nabanggit dahil po sa dami ng populasyon sa nasabing syudad. Ito naman, Kuyang Paulo, ito, banggitin na rin natin siguro itong pinakakaunti naman, o yung dun sa mga naghahabol. Ayan, syempre yung mga maliliit hong bayan, gaya ng Sasmuan, ayan, meron lamang siyang 32,000 plus na populasyon at ito ho yung kanyang vaccinated individuals, higit 16,000 o higit 15,000 at yung kanyang unvaccinated ay higit 16,000. Ito ho doon ho sa bilang ng mga bakunado pang 22 ang Sasmuan dahil na rin ho nga doon sa kakaunting populasyon dyan. Pero ito hong gaya nga ho ng binanggit namin kanina dyan sa syudad ng Angeles, 321,000 ang nabakunahan, 150 plus 1,000 ang hindi nabakunahan at marami-raming bilang nga yan, Kuya Paulo. At alam mo, Kuya Justin, yung binabanggit natin ng mga figure na yan. Ito ho refleksyon na kasi noong mga nakalipas na panahon, Kuya Justin, napag-uusapan natin kung sino yung mga bayan na nakukuha na yung herd immunity. Pero ito hong pagsasapubliko ho ngayon ng DOH, dito pong mga figure na to, para na rin maging aware yung mga nasa grassroots, lalo na yung barangay level, Kuya Justin, kung paano nila pakikitunguhan yung laki ng bilang nitong mga populasyon na unvaccinated. Pero sa isinasagawa ng census, Kuya Justin, pumunta kami dito sa isang barangay sa San Fernando. Ang isa rin sa gusto nilang unawain ngayon, Kuya Justin, dun sa census, na may mga kabarangay do sila na mangyari na hindi nagpabakuna sa Ciudad San Fernando, mailista na rin yung kanilang mga pangalan. Dahil alam mo, Kuya Justin, ang problema pa ngayon dito sa encoding. Isa pa yan. Dahil pati ho doon sa pag-imprenta ng mga vaccination card, kung minsan daw ang problema nila yung paano yun nawala ko? Kaya saan ako kukuha? 'Di ba? Saan ako kukuha at anong patunay kung sakaling nawala ko na yung aking binigay na card sa akin, Yan ba may access ba tayo doon sa data server ng LGU na aking pinagbakunahan? So issue daw yan, Kuya Justin. Kaya itong atas ngayon ng DILG na makuha ho itong mga data, mga kaibigan, makipag-participate ho sana raw itong lahat ng miyembro ng komunidad, yung lahat ng household, Kuya Justin, ang target nila. At ang ipinantatama lang nila ngayon na datos, Kuya Justin, magsisimula din daw sila
maging dun sa listahan, mga kaibigan, dito naman ho sa mga bilang ng household na ipinagkaloob ng DSWD mula dun sa mga indigent, dahil ang obserbasyon nitong ating mga local official dyan sa barangay level, meron at meron talaga, Kuya Justin, yung attitude ng ilang po nating mga kababayan, yung masa na sinasabi na kinatatakutan talaga itong bakuna, Kuya Justin, na siguro kailangan pambombahan ng tamang impormasyon itong ating mga kababayan na ang pagbabakuna ho ay protection ho para ho sa inyo, para kayo ho maging hindi naman ibig sabihin, Kuya Justin, na nabakunahan ka, hindi ka natatamaan ng COVID-19. Pero yung garantiya lang ho, mga kaibigan, na hindi ho kayo mailalagay dun ho sa mga pasyente na nasa severe o critical. Yan yung pinakamahirap doon. Tama ka dyan, Kuyang Paulo. Yung nabanggit mo, yan din yung ika nga naging laman ho ng pahayag ng Commission on Human Rights. Maidagdag ko lang dyan sa sinasabi ni Kuyang Paulo dahil marami nga daw dun sa mga kababayan natin, batay na rin dun sa ginawang interview ng ating team, dyan sa ground, dyan sa mga barangay level, sinasabi ng mga barangay official, ang common problem daw ho na nararanasan at common reason ng ating mga kababayan, yung iba takot sa bakuna, nangangamba doon sa posibleng epekto ng bakuna. Ito ho, may vaccine hesitancy kung tawagin. Nariyan pa rin ho yan. At sabi nga ako ng Commission on Human Rights, kesa sa paglilimitahan yung galaw at pagsakay sa kung ano-anong pampublikong transportasyon, yung ating mga kababayan, posibleng ika nga malimitahan yung kanilang karapatang pantao, dapat daw pagtuunan ng pansin ng pamahalaan yung pagpapaliwanag sa kada mamamayan, sa bawat individual, nung halaga nung pagbabakuna kontra COVID-19. Kuya Paulo, yung ginagawang census ngayon, paano ba? Meron bang explanation din dyan? May mga kasama bang mga health practitioner o kahit mga miyembro ng BERTS, itong ating mga barangay officials? At ano yung makikita doon sa questionnaire? Ano yung mga impormasyon na kinakalat nitong ating mga barangay officials kaugnay doon sa pagbuo ng master list ng mga unvaccinated individuals? Una, itong mga kinomisyon para magsagawa ho ng census, mga kaibigan, ito na rin hong mga barangay health workers, kasi sila yung talagang nasanay, Kuya Justin, kung papaano umakto ngayong panahon ng pandemya dahil kahit panong pagkuha ho nitong mga datos nitong mapagkakalooban ng Special Amelioration Program, Kuya Justin, sanay na raw silang kumatok dito sa mga kababayan natin. Pero doon ho sa laman ng questionnaire, andun at i-fill upan lang, Kuya Justin, yung personal details nitong mai-interview na miyembro ng household at saka dyan na merong yes or no question kung ikaw vaccinated o hindi pa, Kuya Justin. At kasama na rin ho dyan itong may katanungan din doon kung sila lehitimong botante o residente ho doon sa isang barangay. At kung sakali din ho na sila ay nabakunahan na, isa ho sa kinukuhanan ng data kung saan ho sila nabakunahan, kung mismo dun sa LGU o nakakasakop po na bayan sila nakakamit ng bakuna, kung first and second dose, Kuya Justin, at sila rin meron pang komunikasyon dun ho sa huli-huli lang pinagbakunahan. Kaya Kuya Justin, isa rin sa nagiging sensitibo ngayon itong barangay level, Kuya Justin, yung pag-encode. Okay, sige, andyan at nakuha na nila itong mga dokumento, itong data. Ang nagiging problema, Kuya Justin, dahil bago pa man daw naging naiatas ito ng DILG, meron na silang actually na record. Kaya lang yung yung safety keeping ng record, Kuya Justin, hindi na pangalagaan nitong ilang mga LGU. Kaya ang sistema ngayon ng DILG Pampanga ay magkaroon ng iisang data server, Kuya Justin, na pagkatapos makuha itong mga impormasyon ay rekta na dun sa server ng PHO o itong Pampanga Provincial Health Office, na silang makakapagtukoy ngayon, Kuya Justin, kung saang mga barangay dito sa Pampanga ang may malaking unvaccinated individual. So, ang buti nito, Kuya Justin, mapag-iigi pa nga itong problema din
nitong mga lokal na pamahalaan dun sa proseso naman, Kuya Justin, na pagkuha ng mga encoder para ho dun sa mga nabakunahan at unvaccinated, Kuya Justin. Kuya Paolo, nabanggit mo na isa doon sa mga itinatanong kung rehistradong botante ba, ano, na meron ka bang karagdagang impormasyon kung bakit kasama sa questionnaire itong tanong na ito, ano, at paano matitiyak daw ng pamahalaan na yung purpose lamang o yung ika nga magiging silbi ng listahang ito ay para maging ika nga accounted, no, o mabilang talaga at mabigyan ng bakuna yung mga wala pang bakuna. Okay, ayan, mahalaga yung punto mo, Kuya Justin, no, na lalo na yung mga may mga alinlangan ho na nagpapapasok o nagbibigay ho ng mga impormasyon sa nagpapakilalang nagpapasensus. Ito, mahalaga din hong malaman ho ninyo kapag ho may kumatok ho sa inyong barangay o sa inyong bahay at nagpapakilalang opisyalis ho ng barangay, hingan nyo ho muna ng ID. No? Opo, naiintindihan daw ng barangay level na doon ho sa mga natatakot magbigay ng impormasyon, mga kaibigan, sa ilalim ho ng Data Privacy Act, poproteksyonan nito hong barangay level na hindi ho makuha ninuman ang inyong mga personal details. At sa atas na rin ho ng DILG, Kuya Justin, doon sa laman ng memo, bawal yan na ipaskill, Kuya Justin. No? Kumbaga, kung nakikita natin yung mga senaryo na meron bang shame campaign kung sakali, baka hihiyain lang ako dyan sa aming komunidad kung hindi pa ako bakunado. Hindi raw mangyayari yun, Kuya Justin. At yaan labag dito sa Data Privacy Act, Kuya Justin. No? At dun sa sinasabi mo naman anong halaga na kung sila rehistradong botante sa isang lugar, isa rin yan sa kanilang pinakikitunguhan nga, Kuya Justin, para at least ma-coordinate na rin dun sa mga LGU na may kaparehas na pangalan o kasama doon sa census within the vicinity or jurisdiction ng isang LGU, yung kanilang miyembro ng komunidad. Kung minsan kasi, Kuya Justin, nakatira sa San Fernando pero nangungupahan sa Angeles City dahil nagtatrabaho sa Clark Economic Zone, at saan siya nagpabakuna. So mahalaga daw, Kuya Justin, na talagang masikap nila yung mga impormasyon na kung saan sila nakapagpabakuna kahit yan hindi rehistradong botante sa isang komunidad, sa isang barangay, Kuya Justin. Ayan, napakahigpit din ng protocol at naway masunod ng maayos itong sinasabi ng DILG na mapangalagaan din yung syempre privacy o yung pribadong impormasyon ng ating mga kababayan. Mamaya naman makakausap po natin si Barangay Captain Joselito Ibe ng Kapalangan, Apalit, Pampanga, at siya ho yung tumatayong tagapangulo ng Liga ng mga Barangay dyan sa nasabing bayan, sa bayan ng Apalit, para ho pag-usapan pa o talakayin ho itong ginagawang pangongolekta ng pangalan at impormasyon ng mga kababayan nating hindi pa bakunado kontra COVID-19. Kuya Paolo G, maraming salamat sa iyong ulat at mag-iingat ka. Happy weekend at lagi stay safe. Ayan mga kabalin, mga kariyon, narinig ho natin si Kuya Paolo G. Santos at nagbigay ho ng mga detalye kaugnay nga ho nito bilang ng mga hindi pa bakunado dito ho sa ating lalawigang Pampanga at yung sinasabing pangangalap ng lalistahan o ng pangalan ng mga kababayan nating hindi pa bakunado. Mamaya aalamin natin mismo mula sa isang barangay official kung paano ho yung kanilang kondukta kaugnay ho nitong atas ng Department of the Interior and Local Government na bumuo ng isang master list ng mga unvaccinated individuals sa kanilang barangay. Yan po ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
can deliver on demand on any vehicle, from motorbikes to trucks, from city sedans to spacious vans. The big, the small, our fleet moves them all. Download the Lala Move app. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa puntong ito, kaugnay pa rin ho ng ating pinag-uusapang pangangalap ng impormasyon ng mga individual na hindi pa bakunado. Ito ho yung ipinag-utos ng ating Department of the Interior and Local Government. Makakapanayam ho natin si Kapitan Joselito Ibe ng Barangay Kapalangan, Apalit, Pampanga. Siya ho ang tumatayong tagapangulo ng Liga ng mga Barangay sa bayan ho ng Apalit. Magandang hapon po, Kap Joselito Ibe, at welcome po dito sa ating programang CLTV Balitaan. Ay, magandang hapon po, Kuya. At kinagagala ko po, Kuya, inyong makapagbigay din ng impormasyon tungkol po sa bakunahang nangyayari sa ating probinsya. Opo, maraming salamat. Opo, maraming salamat Kap Jojo na kayo ho ay tumugon sa aming impormasyon, sa aming imbitasyon para magbigay impormasyon ho kaugnay nitong vaccination program at itong ginagawa mo ninyong pagkuha ng listahan. Kap Jojo, paano ho yung kondukta ng mga barangay officials dyan ho sa bayan ng Apalit pagdating ho doon sa information gathering, no? O yung pagkuha po ng paggawa ng listahan ng ating mga kababayan na unvaccinated pa? Actually po, as early as September pa po, ginagawa na namin yung ganitong pagkuha ng mga datos. Ito ay ginagawa namin kasama po ang mga barangay health workers namin. At talaga pong ito ay ginagawa bahay-bahay. May dala po silang papel na pipil-upan at doon po makukuha po namin yung kailangan naming information para po dito na magamit dito po sa vaccination. Opo.
Kap, ano ho yung mga impormasyon na hinihingi ng ating mga census team, no, o yung nagsasagawa nitong survey na ibinibigay naman ho ng ating mga kabalet? Actually, napakasimple lang po, ano? Yung kanilang full name, yung kanilang edad, yung kanilang complete address, kung meron po silang mga comorbidities, kung meron silang mga maintenance sa iniinom na gamot, yun lang po, napakasimple lang. And if they are willing to be vaccinated, nandun din po. Nandun din po yung informasyon, napakasimple lang po. Opo. Kap, doon sa datos ho na inilabas ng ating kagawaran ng kalusugan, yung nabanggit ho natin kanina, yung apalit ho, meron ho siyang 123,717 na targeted population ho. Ano, batay na rin ho yan sa may census ng PSA. At yung hindi pa nababakunahan o zero dose, wala pa kahit first dose, ay 64,511. Malaki-laking bilang, Kap, sobra sa kalahati kasi 59,000 plus ho yung vaccinated. Ano ho yung karaniwang dahilan ng ating mga kababayan kung bakit hindi pa sila nababakunahan? O di kaya naman may sapat din ho bang supply na nakalaan naman sa bayan ng Apalit para ho mabigyang bakuna itong mga nais magpabakuna? Nung una po, masasabi natin na medyo hesitant po yung mga tao na magpabakuna. Undecided, kumbaga. Siguro, tinitignan ho nila yung flow ng vaccination at talagang may pagdadalawang isip sa mga tao. At yun nga po. Pero yung mga naman po, yung vaccine naman po dito sa Apalit ay maganda naman ho ang bilang ng vaccine na binababa dito. Actually po, nung mga nakaraang last year, nung nagkaroon po tayong National Vaccination Day, wherein ang isang estratehiyang ginawa po ng munisipyo ng Apalit ay ibinaba po sa barangay yung pagbabakuna. We have 12 barangays actually. At ayun po ay naging maganda. Maganda po yung turnout. At yung ibang hindi nakapag-decide pa, nakita po namin na nagpunta sa mga barangay. At doon po, isa pong dahilan yon na minsan nalalayuan po sila sa vaccination site. Tapos, minsan walang pamasahe, yung oras, hindi po nila maibigay talaga. Pero nung binigay po yung ginawa po ng municipality of Apalit yung pagbabakuna sa bawat barangay, naging malaki po yung turnout ng mga taong gusto magpabakuna. Ganun po. Opo. Kap, as we speak right now, meron pa rin hubang mga vaccination rollout sa kada barangay or nakasentro na ho sa piling lugar dyan sa inyong bayan? As of now po, we have 3 rural health units. 1, 2, 3. At doon po nakasentro sa ngayon yung pagbabakuna. Pero nung pong meeting namin na pinatawag ng ating mahal na governor, ako po'y nagkaroon ng pagkakataon na makapagsalita. At yun nga po, sinabi ko, yung vaccination po dito sa Apalit, ang ginawa po nung nakaraang National Vaccination Day, ay binaba sa bawat barangay. So, alam ko po, meron pong gumagawa na So, yun yung kahit ko po na muli, ibaba sa bawat barangay yung pagbabakuna. At nakita po namin talagang, ngayon po, siguro nakatulong na rin yung pronouncement ng Pangulo na hindi ko po alam kung ipapatupad yon, yung mga hindi bakunado ay hindi makakalabas. Opo. Pero yun po, ngayon, nakikita po namin na may nagpupunta na naman, na mabalik na naman yung pagbabakuna ng mga tao. Pero mas maganda po talaga ibaba sa barangay. Opo, tama ka pa. Yan hong suggestion ninyo. Yan din ho yung naging atas ho ni Governor Pineda. Yan ho yung pagpupulong na dinaluhan ho ninyo na sinasabi ninyo. Nabalita ho natin yan. Nadalin nga ho sa barangay. Inatasan ho yung mga LGUs na ibaba doon sa barangay. Tama ho yung nabanggit ninyo. Kung minsan talaga nalalayuan, walang pamasahe, hindi naman ho lahat may sasakyan, may pribadong kotse o anuman. Pero Kap, itong nabanggit mo ninyo na may pronouncement nga itong Pangulong Duterte at may mga pinatutupad na no vaccination, no entry sa mga iba't ibang bayan, iba't ibang establishmento at maging yung mga biyahe papuntang Maynila. Alam naman natin dyan sa Apalit, may mga bus terminal din dyan, bumabiyahe patungong Maynila. Matapos hong maglabas ng ganitong mga anunsyo, ano ho yung naging
clamor ng ating mga kababayan dyan sa Apalit? Mas dumami ho ba yung mga kumalampag o kumatok sa inyong tanggapan na naghahanap ng bakuna? O ika nga, sabi nyo nga ho, natatakot ho ba sila dun sa ganitong mandato ng pamahalaan? Opo, nakita naman ho namin din yon. Parang nagkaroon nga ho ng pag-aalala sa bawat individual dito ho. Yung gusto magpabakuna, talagang yung undecided ho, parang nag-decide na sila na dapat mabakunahan. At kami naman ho, dito sa barangay ay palaging nakasuporta. Kali, yun yung minsan mga walang masakyan, pinuprovide ho namin na makarating doon sa vaccination site. Kagaya ho namin sa munisipyo, yung mga walang sinasabi nilang pamasahe, kami na ho nagpo-provide doon para lang mabakunahan sila. Ayun po ang ginagawa namin. Opo. Kap, bilang panghuli na lamang ho, paalala ho ninyo sa ating mga kababayan dyan sa bayan ng Apalit, lalong-lalo na ho itong bilang na higit 60,000 na hindi pa vaccinated. Ano ho yung gusto nyo iparating sa kanya? Ano ho yung matitiyak naman ng ating lokal na pamahalaan doon sa mga nais magpabakuna? Meron ho ba silang makukuhang slot? Opo, ngayon po na mayroon hong plano ang ating mahal na gobernador na ibabaho sa barangay. Siguro ho, this is the high time na talagang dapat ho samantalahin natin ito. Wala na ho akong nakikitang dahilan para hindi kayo mapukanahan pag nababa na po sa barangay. You have all the time na gusto ninyo. Pagpunta lang ho kayo sa bawat barangay. At kailangan ho natin talaga itong bakunang ito. Lalo't-lalo pa ngayon ho ang biglaang pagbabalik ho na pagtaas ng kaso natin dito sa ating probinsya. Kaya dapat po na talaga tayo magpabakuna. Opo. Kap, kailan ho kaya sakali magsisimula yung rollout ng bakuna sa mga barangay? Kasi po, sa ibang RH unit namin dito sa Apalit, meron na pong mga naka-schedule. Okay. At yung iba po, inaayos pa po. Nakikipagtulungan pa po kami sa aming mga RHU doctors para ho talagang gusto namin talaga maibaba sa barangay. At yun naman po ay nakita namin napakaganda. At ito'y ginawa na namin. Nakita na po namin yung resulta. Okay. Maraming salamat po, Barangay Captain Jojo Ibe ng Kapalangan, Apalit, Pampanga at ang tumatayuhong tagapangulo ng Liga ng mga Barangay sa bayan ng Apalit. Kap Jojo, mag-iingat ho kayo at maraming salamat ho sa inyong panahon. At welcome po kayo anytime dito sa ating programang CLTV Balitaan para ho magbigay din ng mga anunsyo at iba pang updates sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho dyan sa bayan ng Apalit. Stay safe, Kap. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan, mga kabalin, mga kariyon, nakapanayam ho natin si Kapitan Jojo Ibe ng Barangay Kapalangan at ang tumatayong Pangulo po ng Liga ng mga Barangay sa bayan ng Apalit. Kariyon, alas 4:01 na ho at ako'y magpapaalam na. Alas 4:04 na nga pala, sobra na ang aking oras at tayo ho mamaya magkikita-kita naman kasama si Jennifer Salenga sa CLTV News para sa karagdagang detalye pa ng mga balitang Central Luzon na dapat ho nating malamang lahat upang mapangalagaan ang ating sarili, ang ating pamilya at ang ating komunidad. Hanggang sa muli po, ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.